Magandang umaga po sa ating lahat, mga ginigiliw, mga minamahal ng Panginoon. May pag-asa sa Panginoon, mga ginigiliw. Ang ibabahagi ko po sa inyo sa umagang ito ay ang makipot na pintuan. Makipot, makitid, the narrow gate. No? Makipot na pintuan, no? Na ang pintuan na ito ay bukas, no? Na ang pintuan na ito ay bukas, ngunit makipot. Alam nyo, sa pag-uusapan po natin ngayon sa umagang ito, mga ginigiliw, sa tagpo na ito, mga ginigiliw, ang kinakausap dito ng ating Panginoong Hesukristo ay hindi ang mga hentil. Hindi yung mga unbeliever. Hindi po. Ang kinakausap dito ng Panginoon sa tagpo na ito, mga ginigiliw, ay yung nakakaalam ng pagka-Diyos ng Diyos, yung maraming alam sa salita ng Panginoon. At ang sinasabi dito ng Panginoon ay babala. Nagbibigay siya ng babala sa hinaharap. Mga ginigiliw, nagbibigay siya ng babala sa mga taong nakakilala ng katotohanan, sa mga nagsasabi na sila ay Kristiyano, subalit hindi nila isinabuhay ang salita ng Panginoon, mga ginigiliw. So, dito, hindi mga hentil, kundi yung mga nakakaalam ng katotohanan, mga ginigiliw. Sapagkat ang mga hindi nakakaalam ng katotohanan, they will be judged according to their conscience. Sila ay hahatulan ng Diyos ayon sa kanyang pasya, ayon sa kanilang konsensya. Mga ginigiliw, kung babasahin po natin ito sa Romans 2, yun po ang sinasabi ng Romans 2 na sila ay hahatulan ng Diyos base sa kanilang ginawa, mga ginigiliw. Subalit dito, sa tagpo na ito, mga ginigiliw, ang kinakausap dito ng Panginoon ay tayo, yung mga marami ng alam sa salita ng Panginoon, subalit hindi nila isinabuhay, mga ginigiliw. Kaya, ito po ay matatagpuan sa Lucas 13:22. Sabi niya po dito, habang nagpapatuloy si Jesus papuntang Jerusalem, siya ay nagtuturo sa bawat bayan at nayon na kanyang dinaraanan. Minsan may nagtanong sa kanya, Ginoo, kakaunti po ba ang maliligtas? Ito po ang isang tanong ng isang tao sa ating Panginoong Hesukristo. Tinatanong niya kung kokonti lang po ba ang maliligtas? Subalit, ang katanungan na ito ng isang mama, mga ginigiliw, ay hindi po sinagot ng ating Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ng bilang. Kundi ang sinabi dito ng Panginoon, pagsikapan ninyong makapasok sa makipot na pintuan. Pagsikapan, strive, make an effort. Pagsikapan. Yun ang isang pinakamahalagang sagot na sinabi ng ating Panginoong Hesukristo sa tao na ito na nagtatanong sa quantity, sa bilang. Ngunit ang tinugon ng Panginoon, pagsikapan ninyo, make an effort, strive to enter the kingdom of God. Sinasabi po ng ating Panginoong Hesukristo, mga ginigiliw. So dito, mga ginigiliw, the door is open
Ang pintuan ng Panginoon ay palaging bukas. Mga ginigiliw, palaging bukas, pero hindi magpakailanman, mga giligiliw. No? Pero the door is open, but not open forever, mga ginigiliw. No? Katulad ng isang tagpo, mga ginigiliw, na kung saan, no, alam mo, doon po sa panahon ni Noah, mga ginigiliw, Diyos mismo ang magsasara ng pintuan. Siya mismo ang nagsara ng pintuan ng daong, mga ginigiliw. Hindi si Moses ang nagsara ng pintuan ng barko na yon, ng daong na yon, kundi ang nagsara ay walang iba kundi ang ating Diyos. Kaya hanapin natin ang Panginoon habang matatagpuan pa, mga ginigiliw. Darating ang panahon, mga ginigiliw, na gusto man nating hanapin ng Panginoon, subalit pinid na ang pintuan na gusto nating pasukan, mga ginigiliw. Diba? Nakapinid na po, nakasara na po yung pinto dahil ang Diyos mismo ang nagsara ng pintuan na ito, mga ginigiliw. Pagpatuloy po natin. Sinasabi ko sa inyo, marami ang magpupumilit pumasok, ngunit hindi makakapasok. Marami ang magpupumilit. Dito, sinabi ng Panginoon, yung sagot niya sa pangalawa, mga ginigiliw, na marami ang magpupumilit na pumasok, ngunit hindi makakapasok. Kahit sinabi ng Panginoon, no, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay makakapasok sa kaharian ng Diyos, kundi yung mga sumusunod lamang sa kalooban ng aking Ama. Sabi niya, mga ginigiliw. Ano ba ang kalooban ng Ama? Mga ginigiliw, ano ba ang kalooban ng Diyos para sa atin? Mga ginigiliw, na tayo ay sasampalataya sa Kanyang nag-iisang anak na walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Marami ang nagpupumilit pumasok. So yung bilang na 1 hanggang 10, natitiyak ko na more than 5. So, ang nakikita ko dito sa tagpo na ito, yung 10, bilang na 10, mabuti na kung may 1, 2 ang makakapasok sa pintuan na ito base sa sinabi ng ating Panginoong Jesucristo, mga ginigiliw. Akala kasi ng tao, napakabilis pumasok sa kaharian ng Diyos, mga ginigiliw. Akala po nila, kahit sinasabi nila, pag merong namatayan na kamag-anak, pag namatay na, sinasabi nila na naging anghel na yung kanilang kamag-anak na namatay. Alam niyo ang sinasabi niya sa Hebreo, mga ginigiliw? Kung ang isang taong matuwid ay napakahirap maligtas. Matuwid na yon. Yung matuwid na yon, yung katuwiran na yon ay yung katuwiran sa standard ng tao. Kung ang taong matuwid ay napakahirap maligtas, ano kaya ang kahihinatnan ng isang taong gumagawa ng kasalanan at hindi kumikilala sa Diyos? Sabi niya po, mga ginigiliw. So ibig sabihin, napakahirap pumasok sa kaharian ng Diyos, mga ginigiliw. Napakahirap po. Ng kalaman ng iba, napakadali lang pumasok sa kaharian ng Panginoon. Pero dito sa tagpo na ito, mga ginigiliw, sinasabi ng mga taong ito, mga ginigiliw, kung babasahin po natin sa Mateo, nagpahayag din kami ng salita ng Panginoon, nakasama ka namin sa iyong pagkain. So, ang tinutukoy dito na mga tao, mga ginigiliw, ay yung nakakilala sa ating Panginoong Jesucristo, mga ginigiliw.
Subalit, ang sinabi ng Panginoon sa kanila, lumayo kayo, kayong mga gumagawa ng kasalanan. Sabi po ng Panginoon, mga ginigiliw. Ang tinutukoy niya dito sa kapanahunan natin ay mga Kristiyano, mga relihiyosong tao, mga ginigiliw. Diba? Subalit, hindi nila sinunod ang kalooban ng Panginoon, mga ginigiliw. No? Kaya, ang pintuan na ito ay bukas para sa lahat. Ang pintuan na ito na sinasabi ng Panginoon ay bukas para sa lahat. Pero, hindi sa lahat ng panahon ang pintuan na ito ay nakabukas, mga ginigiliw. Kaya sabi niya dito, kapag tumayo na ang pinuno ng sambahayan at isinara na ang pinto, magtitiis kayong nakatayo sa labas at katok ng katok. Sasabihin ninyo, Panginoon, papasukin po ninyo kami. Ngunit sasabihin niya sa inyo, hindi ko kayo kilala. Yun ang pinakamahirap, mga ginigiliw, pagdating ng panahon na sasabihin sa atin ng Diyos na hindi kita kilala. Lord, pastor ako, Kristiyano ako, bakit sinasabi nyo na hindi nyo ako kilala? Mga ginigiliw, ito ang pinakamahirap sa isang tao na nakakilala sa Panginoon, subalit hindi niya isinabuhay ang kanyang salita, mga ginigiliw. Ano ba ang mga paraan para may sabuhay natin ng salita ng Panginoon, mga ginigiliw? Ano ba yung mga sinasabi dito ng Panginoon? Bakit hindi niya tayo kilala? And yet, pastor tayo, Kristiyano tayo. Kung nakikita mo, mga ginigiliw, hindi mo minahal yung kapwa mo na mahirap. Di ba? Hindi ka marunong magmahal. Hindi mo isinabuhay ang mga katuruan ng ating Panginoong Jesucristo. Sasabihin sa atin ng Panginoon, hindi kita kilala. Yun ang sasambitin sa atin ng Panginoon, mga ginigiliw. Diba? Yun ang sasabihin niya sa atin dahil hindi natin isinabuhay ang kanyang katuruan, mga ginigiliw. Mas mabuti na lamang na hindi natin nakilala ang katotohanan. Dahil may pag-asa pa sana, mga ginigiliw, katulad ng sinasabi niya sa Romans 2, na ang magiging pasya ng Diyos ay ayon sa iyong konsensya, na yun ang magiging batas ng Diyos para sa mga taong hindi nakakilala sa Kanya. Mga ginigiliw. Pero hindi ko sinasabi naman sa inyo, mga ginigiliw, na mas mabuti na lang na hindi nyo nakilala ang Panginoon. Hindi po. Hindi po yun ang ibig kong sabihin, mga ginigiliw. Ang gusto ng Panginoon, mamuhay tayo ng katulad niya. Isabuhay natin ang salita ng Panginoon. Hindi lang natin sinasabi, dapat nakikita ito sa pamumuhay natin. Diba? Maraming mga Kristiyano, mga ginigiliw, subalit hindi nila nakikita yung kapwa nila na nagugutom. Magaganda ang damit, magaganda ang mga sasakyan, may magagandang bahay, pero dinadaanan lang nila yung mga taong nagpapalimos, yung mga walang makain, mga ginigiliw. Katulad ng kwento ko sa isang tao na naglalakad sa isang bridge, tulay, mga ginigiliw. Alam nyo, napakaraming bahay ang nilampasan niya. Imposible na walang
iglesia ng Diyos doon. Imposible na walang Kristiyano sa dinaanan nila na bahay na yon, mga ginigiliw. Wala bang nakakita sa taong ito na naglalakad, na nanghihina dahil walang pagkain? Mga ginigiliw, ito, mga ginigiliw, ang dahilan kung bakit sasabihin sa atin ng Panginoon, hindi kita kilala. Lumayo kayo sa akin, kayong gumagawa ng kasalanan, sabi po ng Panginoon. Ang tinutukoy dito ng Panginoon ay yung mga taong nagsasabi na sila ay Kristiyano. Subalit, hindi nila isinabuhay ang salita ng Panginoon. Hindi nila minahal ang kanilang kapwa, mga ginigiliw. Kaya walang silbi ang dami nating alam sa salita ng Panginoon kung wala naman tayong pagmamahal sa ating kapwa, mga ginigiliw. Kaya ang pagmamahal, ito ang katuparan ng lahat ng kautusan ng Diyos. The summary of the Bible is love. Diba? Ito po, mga ginigiliw, ang katuparan, the summary ng lahat ng kautusan ng Diyos, yung pagmamahal po natin sa ating kapwa, mga ginigiliw. Kaya sabi niya dito, sasabihin naman ninyo, kumain po kami at uminom na kasalo ninyo. Imagine that. Kasalo ninyo. Ibig sabihin, kasama ng Panginoon ang mga taong ito. Ibig sabihin, ang tinutukoy dito ng Diyos, yung mga Kristiyano. Yung kasalo, ibig sabihin, sumisimbolo ito ng kaalaman natin ng kanyang salita. Nagturo pa kayo sa aming mga lansangan. Sasagot naman siya, hindi ko kayo kilala. Lumayo kayo sa akin, kayong lahat na gumagawa ng kasamaan. Iiyak kayo at magngangalit ang mga ngipin kapag nakita ninyong nasa kaharian ng Diyos sina Abraham, Isaac at Jacob at ang lahat ng propeta habang kayo na may ipinagtatabuyan. Darating ang mga tao buhat sa silangan at sa kanluran, sa hilaga at sa timog, at kakain sa handahan sa kaharian ng Diyos. Tunay ngang may nahuhuling mauuna at may nauunang mahuhuli. So ito yung expectation ng tao. Ang akala niya, dahil Kristiyano siya, makakapasok siya sa kaharian ng Diyos. Opo, ang akala ng taong ito, makakapasok siya, Kristiyano ako, ang dami kong alam na salita ng Panginoon. Di ba? Maraming alam. Subalit, ang sinabi ng Panginoon, hindi kita kilala. Di ba? Hindi kita kilala. Kaya kapag nakakilala ka na sa Panginoon, mga ginigiliw, magbabago na yung prinsipyo mo sa buhay. Babaguhin ng Diyos ang prinsipyo mo sa pamumuhay kung nakakilala ka na sa Panginoon. Opo. Nagiging sensitive ka na sa mga taong nakapaligid sa'yo. Nakikita mo ang pamumuhay ng kapwa mo, yung lakbayin nila sa araw-araw nilang pamumuhay, mga ginigiliw. Opo. Nakikita mo yung kanilang kahirapan, kung paano nila itawid ang kanilang pamumuhay. Di ba? Subalit, ang mga Kristiyanong ito, pinipili lang nilang kanilang minamahal. Di ba? Ang kanilang minamahal lamang
ay yung kapwa nila Kristiyano at yung mga taong alam nila na makakatulong sa kanila in return. Dahil umaasa sila na yung mga tinulungan nila, mga ginigiliw, balang araw ay tutulungan din sila, mga ginigiliw. Ang pagtulong ay hindi natin titignan ang kapalit. Hindi po. Kaya nga yung mga nalilikom po natin dito na pundo ng simbahan, ginagamit po natin ito sa labas, mga ginigiliw. Yung mga may kanser, ang dami pong nagre-request sa atin, mga ginigiliw. Sa awa ng Panginoon, yung isang humihingi ng tulong sa iglesyang ito, sa awa ng Diyos, ay magaling na po, bumalik na po siya sa kanyang trabaho. Yun ang kailangan ng Panginoon, mga ginigiliw. Di ba? Pero ang ginagawa ng tao, yung pondo ng iglesia, ginagamit nila ito sa pansarili nilang kapakanan. Ginagamit nila para pumasyal sa ibang bansa, ginagamit nila para yung pansarili nilang interes. Hindi nila ginagamit ito ayon sa kalooban at kagustuhan ng Panginoon. Kaya yun ang pagbabayaran natin pagharap tayo sa Panginoon, mga ginigiliw. Diba? Naakala natin wala nang kahatulan sa atin dahil sa pakikipag-isa natin sa ating Panginoong Jesucristo na sinasabi niya po sa Romans 8 ba yun or 11. Subalit, hindi natin alam na tatayo pala tayo sa kanyang harapan at idedepensa natin ang ating sarili na tayo ay hindi nagkasala. Iyon ang pinakamasaklap sa buhay ng isang tao na hindi niya isinabuhay ang salita ng Panginoon, mga ginigiliw. Kaya ang pintuan ay nakabukas sa lahat. At yung pintuan na ito na binabanggit ng ating Panginoong Jesucristo, mga ginigiliw, ay walang iba kundi ang pintuan na makitid na ito ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Jesus Christ is the narrow gate. Siya ang makitid na pintuan na dinadaanan ng mga taong lumalakad ng katuwiran at ayon sa kalooban ng Panginoon. Kaya't sinabi niya sa John, no? Dito na po ako magtatapos. Sabi niya po dito sa John 10:7, kaya't muling sinabi ni Jesus, pakatandaan ninyo, ako ang pintuang dinaraanan ng mga tupa. Ako ang pintuan na dinaraanan ng mga tupa. Ang mga nauuna sa akin ay magnanakaw at mga tulisan, ngunit hindi sila pinapakinggan ng mga tupa. Ako ang pintuan, ang sinumang pumapasok sa pamamagitan ko'y maliligtas. Ang sinumang pumapasok sa pamamagitan ko'y maliligtas. Si Jesus lamang ang tamang daan, ang katotohanan at ang buhay na sinumang sumasampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, mga ginigiliw, mapapakinabangan po nila ang kanyang grasya at awa, mga ginigiliw. Subalit, kung hindi po natin tinanggap, binaliwala po natin ang mga babala na ito ng ating Panginoong Jesucristo sa ating buhay, mga ginigiliw, katulad ng sinasabi ko, mga ginigiliw, na kahit tayo isang Kristiyano, sasabihin sa atin ng ating Panginoon, hindi kita kilala. Lumayo ka sa akin, ikaw na gumagawa ng kasalanan. Diba? Kaya dito,
dito ako magtatapos, mga ginigiliw, no? Yung pinag-aralan po natin na ang pintuan na ito ay hindi palaging nakabukas, magpakailanman. Ang pintuan na ito ay bukas sa lahat. Bukas po sa lahat ang pintuan na ito ng Panginoon, mga ginigiliw. At ang pintuan na ito, the door is Jesus Christ, mga ginigiliw. Kaya pagsikapan po nating makapasok sa makitid na pintuan na ito na binabanggit ng ating Panginoong Jesucristo, upang sa ganon, mga ginigiliw, ay makakasama po natin siya sa kanyang kaharian, mga ginigiliw. Magandang umaga po sa ating lahat, at sa kapulisan po, kasama ko po na kapulisan ng buong Pilipinas, at sa lahat ng tumatangkilik sa gawain na ito ng Panginoon sa buong mundo. 10,000 na po ang tagasunod po natin, mga ginigiliw. Pagpalain po kayo ng Panginoon. I-share po natin yung magandang balita na ito ng Panginoon upang marami pa pong nakakilala sa ating Panginoong Jesucristo, mga ginigiliw. God bless everyone. God bless po. Maraming salamat po.